Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Tonelada ang huli, walang patay, drama lang. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. sabi niya po dito, "We do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs. We are handling the drug problem in a different way." O yan mga kababayan, yan po ang statement ni President Bongbong Marcos Jr. Nako po, ito po ang sabi dito, nag-comment po si Sir Orlando A. De Leon, no? Isa po talaga itong retired general, general to si Sir Orlando, no? Oo. Correct me if I'm wrong, general kung colonel mga kababayan. Pero isa po siya sa masugid na nagka-criticize sa administrasyong ito at supporter po ito ni nagpapakita po ng suporta kay Vice President Sara Duterte. Right? Sabi niya po dito, oo nga naman, kaya nga dumadami ang krimen gawa ng mga bangag. Successful nga ang mga drug lords. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? At medyo tinamaan po yata si President Bongbong Marcos Jr. sa komentong ito ni Sir Orlando E. De Leon. Sa bagay, iba po ang ano ngayon, iba po ang pamamaraan ng administrasyong ito in dealing with illegal drugs mga kababayan. Kasi ito po, tingnan nyo ito ang balita mga kababayan mula po sa 1PH, no? Ito po ang, ito open natin to. Ito po sabi dito, 2 hours ago mula po sa 1PH, ininspeksyon ni President Bongbong Marcos ang aabot sa 8.87 billion na halaga ng floating shabu sa PDEA headquarter sa Quezon City. Ayan mga kababayan yan, nasa larawan po ito. Nasa larawan po si President Bongbong Marcos Jr. sa kadami-dami po ng tuni-tuniladang mga nahuli, nasabat po nila, no? Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, parang ibinigay lang. There is no such operation. Parang ibinigay lang talaga O yan sa inyo na yan. Kasi kung ito po ay lehitimong operasyon mga kababayan, malamang sa malamang nagkaputukan po dito sa dami niyan, hindi ipagtatanggol. Ano tayo, Mexico? Kahit nga sa Mexico, 'di ba, yung mga napapanood nating mga Mexican movies na mga drug-related movies mga kababayan. Ano yan ipinaglalaban po nila yan Pero dito po sa Pilipinas parang ibinibigay na lang sa gobyerno. No. Ayan po si President Bongbong Marcos Jr. I'm not saying anything na against po dito pero kung iisipin mo talaga buti nga nasasabat ng gobyerno Pero kung iisipin mo, bakit ganito? Sa panahon noon ni former President Duterte, itong mga hinayutak na to, konting lang, nakikipaggurguran pa. Pero ngayon sa panahon nito, bulto-bulto, tuni-tunilada, wala man lang tayong naririnig na putok. Di ba? Yan lang po ang gusto kong i-point out dito mga kababayan. Yan sinisilip pa ni President Bongbong Marcos Jr. kung tunay ba. Yan ay ang opinion ko lang based on the image mga kababayan, no? O kayo, ano po ang nasa isip nyo dyan po sa pagsilip ni President Bongbong Marcos Jr. Dyan po sa mga nasabat na yan. Tingnan nyo po. Bakit kaya hindi nila subukan kung totoo ba yan o hindi? Di ba? Parang gigil na. Parang gusto nang pumindot Parang gusto nang yung ginaganyan. Sa ano kasi, sa waray ano bang tawag dyan sa waray? Pudyot, kung ba pudyot. Yeah.
Gusto nang kumuha ng kahit konti. Yun lang ha. Okay. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin ang ganito pala mag-rehearse si President Bongbong Marcos Jr., no? Sa kanyang mga talumpati, sa kanyang mga speech, ganito pala mag-rehearse mga kababayan. Ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito po mga kababayan, President Bongbong Marcos Jr. Nag-practice. Ito. Sa aking mga kababayan, hangad ko pong itawid kayo sa krisis na dulot ng pandemya at bigyan lunas ang kawalang hanap buhay ng maraming pamilya. Supilin ang nagtataasang presyo ng mga bilihin na dagdag pasanin sa naghihirap nating mamamayan. Pangarap ko po na walang Pilipinong ginigugut di nalapatan ng walang Pilipinong nagugutom. Walang mga batang napagkaitan ng edukasyon, walang pamilyang natutulog sa lansangan, at walang may sakit na di nalapatan ng karampatan na lunas. Ay, naku. Napahay ko na lang si President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Ay, nako. Okay, konting practice pa po, Mr. President, at mape-perfect mo na po yan. Yung ano mo, yung speech na yan. Well, anyway, parang noon pa to no? So, what I'm trying to point out, mga kababayan, ganito pala mag-rehearse, mag-practice ng kanyang speech si President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito sa caption, practice pangaga, yung with feelings daw, okay? Ito pa mga kababayan, mga teachers naman. Dinali ni President Bongbong Marcos Jr. Dito po sa kanyang interview na ito. Podcast yata ito mga kababayan. At ito, pakinggan po natin kung paano niya po dinali yung ating mga guro. Ito mga karibin natin. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. So totoo ba, mga kababayan nating mga guro? Totoo ba yan? Sa palagay ko, parang totoo parang ganun po talagang nangyayari sa mga teachers natin kahit hindi pa marunong magbasa dahil nga sa performance audit na yan. Nako. Ang ano ngayon, nabisto kayo ni President Bongbong Marcos Jr. No? Pero teka lang, akala siguro ni President Bongbong Marcos Jr. makakaisa na siya sa atin. No? Paano naman po ang presidente? May performance audit din po ba? Yearly? Okay? Kahit naghihingalo na ang ating bansa, wala man lang. Yung mga yung mga survey, yan na yung audit natin. Sabi naman nila, hindi naman paniwala yung mga 25% na result na yan. Di ba? Hindi ka paniwala yung mga survey na yan. Kaya useless din po kung mag-audit survey pa, di ba? Sino kaya ang pwedeng mag-audit sa presidente? Meron ba? Commission on audit ba ang nag-audit din sa presidente? Malabo yata mga kababayan, no? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kababayan, kung ang mga teachers natin ay mayroong yearly, sinasabi dito, no, na performance audit, why the president, no? Bakit ang presidente hindi man lang natin marinig na ino-audit din? Di ba? Paras lang naman po ang teachers at presidente, paras lang naman po silang empleyado ng ating gobyerno, di ba? Mas mataas nga lang ang presidente, mga kababayan. Anyway, ano po inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At naka po. Ito po ang balita. Basahin ko muna yung balita bago po yung naging komento ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi po dito sa News 5, UAE airspace closed. Nagsara na rin ng kanilang airspace ang United Arab Emirates matapos ang missile strike ng Iran sa mga base militar ng Amerika sa Qatar.
Sa Bahrain naman pinatunog na ang mga sirena at aktibo na rin ang kanilang air defense system. Pinayuhan din ang mga residente na magpunta sa ligtas na lugar. Ngayon naman po, ito naman po ang naging komento ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya po dito mga kabayan, ang Pilipinas ba may air defense system din? O napunta sa AX, tupad, akap at patubig ni Speaker. Ano sa palagay niyo po mga kabayan? May air defense system ba ang Pilipinas? Ha? Sabagay, meron yata no? Kasi palaban tayo Hindi naman siguro ang Pilipinas, hindi naman siguro magiging palaban sa Amerika, sa China kung wala tayong air defense system, no? Yung mga ang tawag diyan, yung parang umbrella na missile na nagka-counter sa mga paparating na mga missile din, no? Meron ba tayong ganyan mga kababayan? Kung nagtatanong si Ma'am Atty. Rowena Guanzon, malamang tayong ordinaryong Pilipino may papatanong din, di ba? Sino kayang pwedeng sumagot nito? Si Gibo, no? Si Secretary Gibo Chodoro ang pwedeng sumagot nito, Atty. Rowena Guanzon. Kung meron ba tayong air defense system? Ano po ang inyong masasabi diyan? Tapos tayo pang palaban ng palaban, di ba? Kumusta kaya ang Pilipinas kung bigla na lang atakihin po yung mga base militar dito napakarami pa naman yan dito sa Pilipinas, yung tinatawag na EDCA, di ba? Ilang base militar yan mga kababayan na nandito sa Pilipinas nako. Pag nagkataon, wag naman po sana durog, hindi lang durog, baka mawala tayo sa world map. Yan ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong palitan ng mga mensahe ni Claire Castro at ni VP Sara. Ito muna, si VP Sara muna. Ang sabi po ni VP Sara, bakit 16 trillion na ang utang natin na wala pa rin tayong nakikita? Okay? Sabi naman po ni Castro, mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Ha? Sige nga. Wag ganon. Nagtatanong po yung tao. Hindi lang po si BP Sara, no? Kung galit ka kay BP Sara, no? Wag mo namang ganunin yung taong bayan kasi yung tanong na yan ni BP Sara, yan din yung tanong ng taong bayan. Nasaan na yung mga inutang ni President Bongbong Marcos Jr.? Wag mong sabihin na mahirap turuan ng walang alam. Kaya nga nandyan ka. Sa posisyon mong iyan, PCO, Undersecretary, di ba? Tagapagsalita ka ng Pangulo para ikaw ang sumagot direkta sa mga tanong ng taong bayan. Tapos sasabihin mong mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Ibig bang sabihin nito wala kang balak na magpaliwanag sa taong bayan kung saan napupunta? Ang inuutang na trilyones ng ating Pangulo, ng ating administrasyon. Nagtatanong lang po mga kababayan base po dito sa sagot ni Atty. Claire Castro. Di ba? Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin itong video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Bigyan natin ng reaction, opinion, ang mga pahayag ni BP Sara in an interview with reporters sa Melbourne, Australia. Tinanong siya tungkol sa interim release ni PRRD at nagbigay siya ng update. Ito po yung dapat ipagdasal natin. Excited na ako. Nararamdaman ko na nalalapit na po ang pag-release kay PRRD. Pakinggan natin ang pahayag ni BP Sara tungkol dito. Any update po kung meron na po pang bansa na nagpahayag ng pagsuporta o magkalong sa Pangulo? Yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted
portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed Wow. to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release, because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have privilege, lawyer-clients privilege. Okay, so ngayon ko lang nalaman na dalawang countries pala ang nabanggit doon sa petition. So isa ang nag-commit. Sa mga succeeding questions ng media, nabanggit din ni VP Sara na Australia was one of the countries na nasa listahan considered. Kaya baka Australia. So yan mga kaubayan, no? Ito lang ang sana ang isipin ng ICC, no? Kasi kung talagang masamang tao po si former President Duterte, walang bansa ang magkukup sa kanya, walang bansa ang aampun sa kanya. Di ba mga kaubayan? Kung naiintindihan lang nila na itong mga nagko-complain, no? Nagpasa ng complaint sa kanila ay puro sinungaling. Eh di, ewan ko ba, nakakaintindi ba sila ng word na sinungaling? Baka hindi. Liar po, liar, okay? Mga liar po ang mga iyan. Huwag nyo pong paniwalaan. Kasi mismo nga dito sa Pilipinas, walang naniniwala sa kanila. Diyan, kayo patuloy na wala dito sa Pilipinas. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.